First, our objective, our great school, free from violence. And kasi, we all know na yung school natin, meron nagbabandal sa staircase, sa CR, and so on. Second, promote discipline and industry. Third, the program project will make the students become more responsible. And lastly, killing two birds with one stone. Back namin yung topic kasi sa ginawa namin mga program, hindi lang isa lang yung ma-promote namin, hindi dalawa. So, yun. Sa naman namin, value, industry. But industry, kasi, di ba, yung students, nakakalimutan na nila yung paano yung sa school, paano nila pangalagaan, parang nagiging tangan na sila. Dapat sa school, dapat nila pinapangalagaan yun. Magkaroon sila ng discipline. Yung problem. Yung one major problem is vandalism. Yun nga, sa CR. Mga ganun. Advocacy program. Ayun, bago mag-start, pakaliwanag ko muna yung VLUP or Values in Action of Leaders United for Honesty, Industry, and Nationalism. May dadagdag lang ako dito sa Philip Tubers with Watson. Sabi na ni Emerson kanina, sa pamamagitan namin na isang committee or isang media circle, makakapangkang kami sa dalawang objective. At yun yung anti-vandalism, saka yung siyempre makakapropose din namin ng evidence ng school namin. Tapos, sa mga advocacy programs na ginawa namin, ilalagay yung slogan and poster making, which makakatulong para pabigyan ng idea yung mga estudyante kung ano nga ba yung magiging epekto o ano yung mga nasa isipan nila about sa vandalism, kung ano yung mga pwedeng maitulong noon o magiging disadvantage or advantages ng sinasabing vandalism sa mga school natin. Yung slogan and poster making na ginawa namin, may ka na malinis sa paaralan, huwag sulatan, pagtos, mahalin at alagaan. Doon naman sa mural painting, sama kami, parang nakakatulong dito para hindi yung parang nalisisina yung mga estudyante na kung parang gusto man nilang mag-drawing, gawin na natin sa right way. Yung pag-painting, kung may mga may tumalisod yung kamay, ipumunta lang sila dun sa pag-painting na may maganda na mga objective. Yung mural painting namin, gagawin namin siyang by section, tapos yung team, yung parang yung natin slogan and poster meeting. Tapos, ito pa isang advantage o isang magandang bagay sa mural painting. Yung mural painting, dun siya gagawin sa mga walls na marami ng vandalism para at least mas maganda yung makikita, saka maganda yung naibigay na parang tulong sa school natin. Doon naman kaya sa community, dito rin mailakas yung mga estudyante kung ano yung mga naloobin nila about sa vandalism. Kung yun sabi ko na may pros and cons ba yung vandalism, kung ano yung mga idea nila or information about sa vandalism, para ma-express nila, para malalasin namin na PLUP, kung ano yung mga bibigyan namin ng action, kung ano yung mga tututukan namin information. Yung parang school-based na programs namin, napag-iblipan namin na yung maglalagay kami ng freedom board na kung saan, yung mga mag-probandan, siya lang sila magsusulat sa isang board na yun. Tapos, isang board lang siya, parang school. Tapos, may monthly na painting para kumari, pag school na yung board na yun, nasa wala ng space, at siya babalikan na siya. Tapos, syempre hindi namin iakalaw na yung mga estudyante ng ulat ng kahit anong kabatusan doon. Kaya,
meron kaming keyword bundle patrol. Tapos, yung mga committees naman, yun yung mga magbabasay dun sa board, dun sa freedom board namin. Na, iwasan yung malalagay ng mga, hindi kaya-kaya mga tulad. Tapos lang. Kasi dito sa freedom board, hindi naman maiiwasan na may mga susuway pa rin. So, may mga mababanan pa rin sa mga buildings, sa mga walls ng building. So, magkakaroon kami ng inward bundle patrol. So, bali dito, ang mananalo, for example, may estudyante na taga-own building nagbasal sa building nila or sa ibang building. So, gagawin na naman sa estudyante doon, kailangan bantayan nila yung building sila na hindi mabasal. Kasi ang mangyayari, yung floor na yun, kunyari, yung first floor na nila nagbasal, hindi nila nabantayan sa ayos. Yung first floor na yun, lahat ng mga sections na naman nandoon. So, kapag wala na nakita nila yung vandalism na Monday, kailangan bago sila uwi, malinis sila yun. Or hindi sila makakawi or may punishment na mabibigay sa kanila. So, yung committees na nilagay namin, syempre, kailangan by floor, so kasi sila yung mananalo, magkakaroon ng isang committee na mag-edit sa kanila. So, kailangan may bibili na gamit, palinis. So, bali, for section na sa floor, sila yung magbibigay ng pondo para makapambili ng gamit palinis sa mga bandals na nakalagay sa wall. So, yun lang po. Maraming salamat.